natin yung pag-aambag ng may kagalakan at palagi upang masuportahan ng Ministeryo, gastusin ng Iglesia, pagsaklolo sa mahirap at pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ngayon, tutuloy natin yung ating pag-aaral. Aralin po natin yung kasunod. Ang sabi rito, kami rin ay nagkakasundo na pananatilihin ang pampamilya at pansariling pagbubulay. Sa tapat na tuturuan ng aming mga anak, hahangarin ang kaligtasan ng aming mga kamag-anak at kakilala. Sa English po, sabi po doon, we also engage to maintain family and sacred devotions, to religiously educate our children, to seek the salvation of our kindred and acquaintances. Simulan po natin ang ating Sunday School sa araw na ito. So may kita natin dito na yung covenant natin. Pagkatapos natin pag-aralan yung mga responsibilidad natin sa loob ng Iglesia, nag-switch ito bigla. So kung paano natin gagampanan yung responsibilidad natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mga mananampalataya sa sarili nating tahanan. Ibig sabihin, yung tunay na Kristyanismo, hindi lamang nakakulong dito sa apat na sulok ng ating Iglesia. Kailangan itong makita sa pribadong pamumuhay ng bawat isa. Makita ito sa sariling pag-aaral, pagpapalalim, paglago, makita ito sa family worship, makita ito kung paano tayo nagbi-witness sa ibang tao. Ang pinupunto ng ating covenant, maaari na kung saan ang ating iglesia ay matatag publicly. Marami tayong ministries. And yet, we are weak spiritually dahil yung bawat isang pamilyang bumubuo ng ating iglesia, dineneglect ang kanilang responsibilidad sa kanilang sarili at sa loob ng kanilang sariling tahanan. We are saying right now, sa sinusumpaan natin sa ating Panginoon, na ang pinakaunang ministeryo ng bawat isang Kristiyano ay hindi yung ginagawa natin sa loob ng ating iglesia, kung hindi sa loob ng sarili nating tahanan. And any one of us na kung saan hindi ginagampanan ng unang ministeryo sa loob ng tahanan, wala tayong karapatang humawak ng kahit anong ministeryo sa loob ng iglesia. Kahit naman sa mga pastor, ano yung unang requirement sa mga pastor? Ano? To rule his own household well. At inaral natin yun, kung maaalala nyo, na ang qualification ng isang pastor, hindi lamang yan actually sa mga pastor, expected yan sa lahat ng Kristiyano. Ibig sabihin, sa bahay at sa tahanan, dapat unang itinuturo ang salita ng ating Panginoon. At ano yung laging itinuturo ko sa mga magulang, noon nung nasa Santolan ako, hindi church ang may responsibilidad na turuan ng salita ng Panginoon ang mga bata, kung hindi ang mga Kristiyano sa loob ng kanilang tahanan. Supplementary lamang ang church sa mga magulang at sa mga Kristiyano sa pagtuturo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kapatid, sa mga bata sa loob ng ating mga pamilya. Sinasabi natin ngayon, sa tahanan dapat unang nakikita yung pagiging Kristiyano ng bawat isa. Amen. Sa simpleng tanong, malalaman natin kung ginagampanan natin yung sinusumpaan natin. Sa araw-araw ba, sabay-sabay tayong nananalangin? Sa hapagkainan, bago matulog, tinuturuan man lang ba natin yung mga bata, yung ating pamilya, kung paano manalangin, yung simpleng pagpapasalamat ng ating mga pagkain sa ating Panginoon, pananalangin pagkatapos gumising at bago matulog,
Nakikita ba ng mga tao sa sarili nating tahanan yung kabanalan na ating tinuturo? At ito yung katotohanan. Kapag nineneglect natin yung espiritualidad ng ating mga pamilya, pag nagtipon-tipon tayo sa loob ng ating iglesia, kung mahina ang bawat isang Kristiyanong pamilya, mahina ang iglesia. Pero kapag hinuhubog ng salita ng Panginoon ang ating mga tahanan, lumalakas ang ating iglesia. Amen. Sabi dun sa covenant natin sa English, we also engage to maintain family and secret devotion. Yung secret devotion doon sa Tagalog, sariling pagbubulay, pag-aaral. To religiously educate our children, to seek the salvation of our kindred and acquaintances. Unahin natin yung first point. Sabi natin doon, to maintain, to maintain family and secret devotions. Meaning, godliness begins privately and at home. Malinaw na sinisimulan ngayon ng covenant natin na ang priority ng isang mananampalataya, more than any other ministry, is his own soul at yung kaluluwa ng kanyang pamilya. At hindi ito aksidente. Bago pa sabihin sa next point na turuan ng mga bata at hanapin at asamin yung kaligtasan ng ibang tao, sinasabi na kung saan simulan mo sa iyong sarili. Amen. Personal devotion, secret devotion, sariling pagbubulay. Makita ng bawat isa yung kahalagahan ng secret devotion. Ito yung buhay natin sa harap ng Panginoon sa mga oras na walang ibang taong nakakakita sa atin. Yung pribado nating pag-aaral, pribado nating pananalangin, yung personal nating lakad sa ating Panginoon, yung meditation natin, yung confession natin ng ating kasalanan, yung pagsisisi natin sa araw-araw, ito yung mga bagay na hindi nakikita sa loob ng iglesia na dapat nagsusustain sa bawat isang Kristiyano. Now, ano yung punto? We may all appear active sa church. Pwede natin gawin yung lahat na pag-usapan natin nung una sa ating covenant. Magmula sa pagbibigay, pagtuturo, pagsuporta, stewardship. Pero tinakalimutan natin yung secret devotion natin sa ating mga sarili. Nineneglect natin yung sarili nating pag-aaral at pananalangin. Mababaw ang Kristyanismo ng ating iglesia. Matthew chapter 6 verse 6. Anak, pakuha namang tubig si tatay. Ano? Kabila. Sabi po dito, be thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Sabi ng Panginoon, maging private yung panalangin ng bawat isa. Does it mean na kung saan kinukondina ng Panginoon ang public prayer? Hindi. Pero sinasabi niya, winawarningan niya tayo sa isang relihiyon na ginagawa lang natin for display. Ibig sabihin, the moment that we pray, the moment that we teach, the moment that we serve publicly, pero privately, wala tayong ginagawa. Our religion is just for display. Sa Tagalog, mas masakit yun. Kapag publicly naglilingkod tayo, pero wala tayong pribadong relasyon sa ating Panginoon, yung relihiyon natin ay
pakitang tao. Ibig sabihin, yung sarili nating pag-aaral, yung personal nating devotion, binabantayan at ginagwardyahan yung ating puso na magkaroon tayo ng sinseridad sa ating mga sarili, sa ating Kristyanismo. Kapag nineneglect natin yung sarili nating pagbubulay, ang nangyayari sa tuwing araw ng linggo, yung worship natin ay nagiging routine. Nakasanayan na lang at nagiging mechanical dahil wala ng personal na relasyon ang bawat isa sa ating Panginoon. Psalms 63 verse 1. O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsted for Thee. Tingnan niyo yung salitang ginamit ni David. Nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo, O aking Panginoon. Bakit kaya hindi sinabi ni, ba't kaya thirsted ang ginamit ni David at hindi hungry? Sa tingin niyo? Kasi kung wala kang food, mabubuhay ka pa. Pero pag wala kang tubig, Yung gutom, kaya natin Isin. isin. Yung uhaw, sabi lang ni David dito, ganito niya dinedescribe yung secret devotion niya sa ating Panginoon. Yung personal niyang relasyon at pagbubulay. Sinasabi dito ni David na kung saan, I am longing for God. Ngayon, kung tatanungin ko ang bawat isa, obligasyon niyo ba uminom ng tubig? Ha? Obligasyon niyo? mamamatay ka pag di ka uminom ng tubig. Obligasyon ba yon? Hindi. Necessity. Pangangailangan, desire, longing. Kung uhaw ka, hindi ka napipilitang uminom ng tubig. Ano yung punto ko? Ito yung maling pag-iisip ng napakaraming Kristiyan. Kung tinignan nyo yung Psalm 63 verse 1, marami ang kung saan, ang mindset natin, kailangan kong pilitin yung sarili kong mag-aral. Kailangan kong disiplinahin yung sarili kong mag-aral. Pero para sa isang tunay na Kristiyano, katulad ni David, ang trato niya sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, pagkauhaw, dinedesire ko, ginugusto ko, kinakailangan ko, walang ibang kailangang pumilit sa akin. Ako mismo alam ko na kailangan kong kausapin ang aking Panginoon. Masaya ako na mag-aaral at mananalangin at hindi ito isang obligasyon para sa akin. Psalms, ito alam ko ni Charles, chapter 1, verse 2 to 3. Sabi doon, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Sa araw at gabi. Anong context ng Psalms chapter 1? Dinidescribe ang isang blessed man. Isang taong biniyayaan at kinatuwaan ng ating Panginoon. Ang pinaka-description sa kanya, ang tao na blessed, hindi siya yung mayaman, hindi siya yung maraming hangad sa buhay. Sino yung blessed? Yung tao na araw-araw, continually, busog sa salita ng ating Panginoon. Na araw at gabi iniisip niya yung salita ng Panginoon. Constant yung pagbabasa, pag-aaral, hinuhubog ng salita ng Panginoon ang kanyang buhay. Kung bakit mahalaga yung tinatawag nating secret devotion, dahil yan yung bumubusog sa ating mga kaluluwa at ating mga utak at nagbibigay sa atin ng isang matinong relasyon sa Diyos na nagligtas sa atin. In the moment that we become active publicly, ibig sabihin sa ministry, sa church, pero nineneglect natin yung sarili nating pagbubulay, humihina ang ating spiritual discernment. At tingnan nyo, kailan tayo bumabagsak? Kailan tayo natetempt
Kailan tayo nagkakasala ng matindi sa harap ng Panginoon? Sa mga oras na kung saan idle at hindi gumagana ang ating isipan. Sabihin, mas mabigat yung temptasyon, mas bigat yung trials, mas mabigat yung pagsubok sa mga oras na kung saan hindi natin ginagampanan yung ating secret devotion o sariling pagbubuhay. Now, balikan natin yung ating tipan o covenant. Hindi lang sinabi doon sariling pagbubulay. Anong klaseng pagbubulay ang kailangan natin gawin? Kami rin ay nagkakasundo na pananatilihin ang pansarili at Pamilya. pampamilyang pagbubulay. Family devotion. Ibig sabihin, sa kada unang linggo ng buwan, isa sa ating sinusumpaan ang pagtuturo sa loob ng ating mga tahanan. Nanunumpa tayo, natuturuan natin yung ating tahanan. Tuwing unang linggo ng buwan, nire-remind tayo ng ating covenant na yung pananampalataya natin, ninunurture, hindi sa loob ng simbahan, kung hindi sa loob ng tahanan. Hindi pwede na yung Kristyanismo ay tinuturo lang natin dito sa loob ng ating iglesia. Kailangan ipinapamuhay yan at minomodelo yan araw-araw sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, at sa ating buong pamilya. Sa tahanan dapat unang natututo ang ating pamilya ng tunay na Kristyanismo. Joshua 24:15. Anong sabi doon? As for me and my house, we will serve the Lord. By this time, ligtas na yung lahat ng pamilya ni Joshua, kanyang mga anak? Hindi natin alam. Probably yes, probably no. Pero ano yung sinasabi dito ni Joshua? Ano man yung estado ng aking pamilya, sisiguraduhin ko na gagampanan ko yung responsibilidad ko na itulak silang maglingkod sa ating Panginoon. Yung isang tunay na Kristyanismo, committed yan, na bago niya hangarin yung kaligtasan ng mga tao sa labas, hahangarin niya yung kaligtasan ng kanyang pamilya. Ito yung tunay na spiritual leadership. At hindi magiging aksidente yung family devotion. Kailangan natin yan i-establish. Kailangan na may mag-lead. Kailangan i-prioritize nating mga Kristiyano yung worship sa loob ng sarili nating tahanan. Pastor, may insight. Sige po. Nung hindi pa tayo mag-asawa, nag-ask ako kay Pastor, nag-ask ako sa kanya na sa'yo na baka pwede na every night magkaroon tayo ng devotion. That was my dream, na may isang mag-lead sa akin ng devotion. And syempre, pinag-pray ko din noon, nung time na yun na pagdating ng panahon sa pamilya ko din, ayun, and I praise God na ngayon, blessed ako sa isang pamilya na may family devotion. Ba't ka tumatawag? Ba't ka nakunulitin? Kasi parang sinasabi mong katupad ko yung pangarap mo eh. Hindi. Ang Panginoon yung nagtupad nung prayer ko. That was my prayer. That was not only my dream. Pero yun nga, very important yung family devotion. Yung devotion, simula pa lang tayo, hindi pa tayo, 'di ba? Pero pagdating ng may pamilya na kayo, sobrang kailangan niyo yun kasi ia-align yun ng ia-align ng practice na yan yung yung harmony nyo na talagang ilalapit din kayo sa Panginoon. Yun lang. Let me correct you. Although tama yung sinabi mo.
Pero hindi kinakailangan ng bawat isa na magsimula ng pamilya bago magpamilya. May pamilya tayong lahat. May one, si Charles. Sinong pamilya mo? Wala pa siyang asawa. Sinong pamilya mo? Sila may hindi siya Magulang niya, mga kapatid niya, si Novi, ganun din. Si nanay, yun nga, walang asawa. Pero, ang responsibilidad niya ngayon ay yung kaluluwa ng kanyang mga anak. Si Lola Joy at si Lolo Mac, although wala na silang responsibilidad sa akin, dahil ligtas ako, ligtas ka, tayo ang primary na responsable sa kanilang mga apo. Sino ang responsibilidad nila Lola Joy? Pamilya nila. In short, lahat tayo may pamilya na kailangang unahin. Regardless of your marital status, kung kasal ka sa hindi, lahat tayo may pamilya at yung immediate family natin, yung una nating ministry. Above all else. Kaya nga sa isang pastor, yung requirement natin, he rules his own household well. Dahil ang requirement sa isang Kristiyano, kahit pa sa mga Sunday school teacher, hindi lamang sa mga preacher, pastor at elder, bago pa kayo magturo ng kahit sino, siguraduhin nyo na nagtuturo muna kayo sa loob ng inyong pamilya. Deuteronomy, di natin tuloy na sulat. Kanina yung Joshua 24:15, yung sabi natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Deuteronomy 6:6-7. And these words, thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Yung disenyo ng Panginoon sa spiritual formation ng mga bata at ng mga tao sa loob ng ating tahanan, yung araw-araw na pakikipag-usap natin at pagtuturo sa kanila ng salita ng ating Panginoon. Alam mo sinasabi sa Deuteronomy 6:6-7, di mo kailangan maupo at, halika, devotion tayo, ito yung text. Hindi. Kumain kayo sa isang kapagkainan, pag-usapan nyo yung itinuro ni Pastor kada linggo, sapat yun upang turuan yung mga bata. At maniwala kayo sa akin sa hindi. 60-80% ng natutunan ko sa doktrina, hindi ko natutunan sa loob ng church. Sunday school, nagtuturo si Pastor Robert sa Santolan. Hindi ko sinasabing hindi maayos yung turo. Maayos yung turo, maganda yung turo. Pero syempre, bata ka, hindi mo yun ma-absorb. Saan ako natututo? Pagkatapos ng iglesia, kakain kami sabay-sabay sa kapagkainan at doon kami ano yung punto? Yung pananampalataya, hindi yan kailangan maging sobrang formal. Pamilya kayo eh. Hindi ito yung katulad ng worship service natin na sobrang formal. Pwede mong ibahagi yung Panginoon mo sa maliliit na bagay sa iyong tahanan. Pwede mo yan ilagay sa ordinary yung pamumuhay. Habang kumakain kayo, habang nag-uusap kayo, sa daily routine mo. Maniwala kayo sa hindi, bago ako pumasok at maligo, ang ginagawa ni Lola Joy, kailangan magalangin muna ako. Araw-araw bago ako pumasok ng school. Matatawa kayo, pero that is how we shape yung discipline ng mga bata. Amen. At makita nyo na kung saan, maunawaan nila sa batang edad nila, kailangan kong matutong manalangin. Yung aming mga anak, kung makikita nyo kung paano manalangin si Cinco, hindi yun dahil, anak, ganito manalangin ha. Anak, ito yung sasabihin mo. Hindi. Kasi araw-araw niyang nakikita. Hindi mo kailangan na kung saan turuan yung mga bata, maupo tayo, ito yung gagawin mo, ito yung ganyan. Hindi. Yung mga bata at mga tao sa loob ng ating tahanan, mas natututo sila kapag nakikita nilang ginagawa natin. Pag naririnig nila tayo. At kapag nakakita ka ng mga bata na hindi marunong manalangin, isa lang yung ibig sabihin yan. Napakakonti ng mga panahon na nakakarinig sila ng mga taong nananalangin sa kanilang tahanan.
kayo. Additional lang, Pastor. Since meron tayong mga kabataan dito, at maganda rin tong, kumbaga, testimony. Si Cinco, nagpe-pray siya ng umaga pagkagising niya. Kasi, hindi naman sa pag-ano, pag pupunta siya sa kwarto, nakikita niya ako, nananalangin ako, nakaharap ako sa Window. sa window, sa door, Miranda. sa veranda. Kakausapin niya ako, pero pag nakita niya ako na nananalangin, babalik siya dun sa kwarto niya, tapos dun siya mananalangin. Ano lang yung point ko? Tayo yung mga magulang, tayo yung best, talaga, model sa ating mga anak. Magugulat ka na lang, mas malalim pa minsan yung panalangin ng mga batang ito sa maliliit nilang edad, sa mga mura nilang edad. So, tayong mga matatanda, talaga tayo yung ginagaya ng mga bata. So, pumili ka na lang anong gusto mong modelo yung gagayahin sa'yo. Yun bang makamundo o yung godly na pamumuhay sa inyong tahanan? Tingnan niyo na lang si Franco, 30 minuto na yung nananalangin, no? Hindi ba yan nakapikit? Pero totoo po yun, alam niyo kung bakit. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Marami na ako nakitang bata na Kristiyano, mga magulang, preacher, minsan pastor, they grow up hating the ministry. And it's not because kulang yung turo, yung let's sit down, mag-aral tayo, mag-devotion tayo, magturo tayo, hindi. It's because they do not see sa buhay ng kanilang mga magulang yung mga bagay na kanilang tinuturo. Ano yung punto ko? Kids learn through example. Kayang umamoy ng mga bata ng hipokresiya. Mas magaling silang umamoy ng hipokresiya kaysa sa mga matatanda. Malayo ka pa lang, alam na ng bata kung totoo o hindi ang iyong tinuturo. Ako nga, pastor na ako, nire-review pa ako minsan ng mga anak ko. Alam niya, ng asawa ko. Sa mga maliit na bagay na gano'n, mahihiya ka. Kasi you should live through example. Psalm 78, verse 5 to 7. That they should make them known to their children, that they might set their hope in God. Anong itinuturo sa atin? Yung pananampalataya natin. Generation. Hindi pwede na masaya tayo na tayo na lang. Yung intent natin, ipasa sa mga bata yung pananampalataya na meron. At yun yung purpose ng family devotion. If we do not intentionally pass down yung katotohanan sa ating mga anak, do not expect na magtatagal ang ating iglesia. Pag namatay tayo, mga matatanda, mabubura yung ating iglesia dito sa lugar na ito. Dahil kinalimutan natin ipamana sa mga bata ang ating pananampalataya. Kapag absent yung family worship, kapag hindi tayo yung nagtuturo sa ating tahanan, mundo ang magtuturo. Mas mabigat to sa aming mga lalaki. Kay Lolo Mac, sa akin, kay Charles. Alam niyo ba, ito, totoong survey ito, totoong statistics ito, although hindi sa Pinas, sa Amerika. Karamihan ng mga bata na nawawala sa iglesia dahil hindi namumuna yung kanilang mga tatay sa pag-push sa kanila at ipaunawa sa kanila yung kahalagahan ng panambahan. Kailangan natin maunawaan na kung saan yung covenant natin, yung sinumpaan natin, to maintain family and secret devotion. Hindi ko sinasabing maging perfecto tayong mga Kristiyano. Maging perfecto tayong tatay, nanay, lolo, lola, o kapatid. Pero ang sinasabi natin dito, mas mahalaga yung maliliit pero consistent
na pagpapakita mo ng Kristyanismo sa mga tao sa loob ng tahanan kaysa yung mga grand gesture para sabihin sa kanila na Kristiyano pa. Yung simpleng habit ng pananalangin, pagbabasa, pag-aaral, pagkausap sa kanila, ito yung magtutulak sa kanila na makita na totoo yung Diyos na ating sinasamba. Now, I would like to make this very personal. Dahil itinuturo ko sa inyo yung lalim at bigat ng ating sinusumpa. Lagi natin sinasabi na hindi ka magpapartake ng tinapay at ng alak kung hindi tayo karapat-dapat. Marami sa atin ang iniisip lang, sige, okay na, as long as wala akong ginawang immorality o grievous sin o matinding kasalanan, pwede akong magpartake ng Lord Supper. Mali yun. Hindi tayo pwede magpartake ng Lord Supper kung hindi natin ginagampanang matapat yung ating church covenant. Ngayon, sa susunod na Lord Supper, paano kung tanungin ko yung bawat isang bata dito? Whether si Cinco o si Franco, tinuturuan ba kayo ng nanay nyo? Sila Cyron, sila Kim, tinuturuan ba kayo ng ate nyo? Si Candy, tinuturuan ka ba ng kuya mo? At sinabi nila sa isang buong linggo, hindi kami tinuruan. Will you have the guts to partake the Lord's Supper? Hindi ko po kayo pinipressure. Pero pinapaunawa ko sa inyo yung lalim ng responsibilidad natin bilang mga miyembro ng ating congregation. And in the first place, hindi ko kayo kailangan dahil unawa ko that more than anybody else, mahal nyo ang sarili Pamilya. Point number 2. Medyo nadaanan na natin ito. Sabi doon, to religiously, ano naman tayo, educate our children. Meaning, parents are the primary responsible na magturo sa kanilang mga Anak. mahirap lang sa sitwasyon ni Nawari, si Lovie at si Charles. Wala naman silang mga anak. Pero, responsibilidad na nila ngayon ang kanilang mga kapatid. Ang mas mabigat lang sa sitwasyon nila, hindi lang kapatid nila. Pati yung magulang nila na dapat nagtuturo sa kanila, sila ngayon ang responsable. Pero, whatever it is, ang itinuturo lang sa atin ng ating COVID, gampanan natin mga magulang, tayong mga matatandang Kristyano, ang talagang pagbantay sa ating mga anak. Anong sabi sa Proverbs 22 verse 6? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Yung training dyan, magkaroon sila ng habit at direksyon sa kanilang buhay. Psalms, Charles, ang mga anak ay parang palaso sa kanya, sa kamay ng kanilang mga magulang. Ibig sabihin, kapag tinutok ng magulang, siya yung may responsibilidad kung ano yung direksyon na tatahakin ng kanya. Pastor, additional lang. Kaya inuna din dun yung pansariling pag-aaral at saka pampamilya. Bakit? Kasi dito sa to religiously educate your children, for example, kanina, nalaman namin na namatay na si Daddy. Sabi ni Franco, let's pray for Daddy na mapunta siya sa langit. Ang sabi ko sa kanya, hindi tayo anak na nanalangin para sa patay. Ang pagpe-pray natin is to comfort yung mga taong iniwan ni Daddy. So doon pa lang sa simpleng sitwasyon na yon, kung hindi alam ng nanay or ng magulang na hindi pinagpe-pray yung patay, mamimiss na ng bata yun. Kumbaga, maaano na siya, mawawala siya dun sa tamang pananampalataya. Tama ba, Pastor?
Yes. Saka, actually, ito huwag nyo rin sukatin yung kaligtasan ng inyong mga anak bilang success nyo sa paggampan itong church. COVID-19. Kahit gampanan natin to 100%, hindi niyan mabibigyan ng kasiguraduhan na maliligtas ang ating mga Anak. Panginoon ang may hawak nun. Pero, ito po, tingnan nyo practically. Maraming bata ang kung saan, hindi man sila ligtas. Pero kung tinuruan sila ng maayos ng kanilang mga Kristiyanong magulang, hindi sila lumalaki ng katulad ng mundo. Ano yung ibig kong sabihin? Itong train up a child in the way he should go, yung Proverbs 22 verse 6, hindi yan sinisigurado yung kaligtasan ng mga bata. Pero makikita nyo na may mga bata na kung saan hindi man sila Kristiyano, napalaki sila ng tama ng kanilang magulang na Kristiyano. may takot pa rin sila sa Panginoon kahit papaano. Ano lang yan eh? Sa simpleng observasyon ko, sa kapitbahay ko, mananay na lang sa tatay ko. So, sa habang maritesan, pag may mga assignment yung mga anak, walang itinuturo, hindi niya rin alam eh. Hindi rin alam ng magulang. So, kahit laging araw-araw na sa school, sa elementary yung bata, pag tinatanong ko, wala pa rin alam. It only shows. Reflection yung mga bata, yung mga matatandang dapat nagtuturo sa kanila. Halimbawa, tanungin mo ng verse ng isang bata, walang masabi. For sure, yung magulang nun, wala rin alam na verse. For sure yun. Ano ituturo mo kung ikaw mismo walang natututunan bilang magulang o mga Kristiyano pinagtiwalaan ng ating Panginoon? Kaya baka nakakaya sa ating mga Sunday schooler, mas marami silang alam na verse sa atin bilang mga nakakatanda. Yun lang, reflection yun. That magandang ano po yun, kasi ang next point natin, we must model before we teach. Ulitin ko po. Mas natututo yung mga bata sa kung ano yung nakikita nila na ginagawa natin kesa sa kanilang mga narinig. Hindi tayo inatasan lang ng Panginoon na magturo ng doktrina sa mga bata. Pero ipakita natin sa kanila na yung doktrina nagtra-transform sa kabanalan. Kung paano ka magsalita, kung paano ka manamit, kung paano ka umaalis, bumabalik, kung saan ka pumupunta, sino yung mga taong sinasamahan mo, kids will learn sa pamamagitan ng pagmumodelo. Sasabihin ko sa inyo, lalaki ang mga batang galit sa Kristyanismo kung pinipilit natin silang mamuhay ng tama, pero hindi nakikita sa atin yung tamang pamumuhay. Pupulaan nila, lalaki silang galit sa iglesia. Lalaki silang pinupulaan yung Kristyanismo dahil hindi nila nakikita yung tunay na Kristyanismo. Pangatlo, di lang naman yung kabanalan at morality yung kailangan nating ituro. We teach the gospel. One thing I learned growing up, at siguro naman ibabackup ako dito ng mga magulang ko. Hindi lang yung mga prinsipyong itinuro yung nagbago sa akin. Mawawala lang yung sakit ng ulo ng mga magulang the moment na maligtas yung kanilang mga. Dahil no matter how good we teach, no matter kung gaano tayo kabuti at kabanal, ang tunay lang na makakapagpabago ng nature ng ating mga pamilya, ng ating mga anak at ng ating mga magulang, si Kristo. Amen. So hindi sapat that we teach morality, we teach them the gospel. Ituro natin sa kanila ang daan ng kaligtasan. Amen. Panghuling point, dahil mag-11 na dito. Point number 2.
sabi doon, hindi lang sa ating mga anak at sa immediate family, o nagagampanan na natin yung responsibilidad natin sa ating pamilya. Ang sunod na sinabi doon, to seek the salvation our kindred and sa Tagalog po, ang sabi natin, hahangarin ang kaligtasan ng aming mga kamag-anak at kakilala. Ibig sabihin po, hindi lang dapat sa ating sariling pamilya. Sa lahat ng ating kamag-anak, sa lahat ng ating kakilala, magkaroon tayo ng puso na maligtas sila. Pero ano yung sinasabi doon ng ating Lord? Yung burden mo na mag-evangelize, dapat maramdaman mo unang-una sa iyong mga kamag-anak. More than your friends, more than the people inside the church, more than yung mga bata sa labas, una natin yung maramdaman sa ating mga kamag-anak. Very personal yung ating covenant. At ano yung pattern ng ating Panginoon? Lahat nagsisimula sa ating tahanan. Lalo na sa New Testament, hindi naman nagsimula sa ganitong klase ng church. Ano yung mga church sa kanila? Sa loob ng sariling mga bahay. Doon nagsisimula yung church. Now, ano yung punto? Do not wait until it's too late bago nyo sila bahagian ng salita ng ating Panginoon. At alam po mahirap dahil talagang may mga pamilya tayo at kamag-anakan din naman talaga na hindi mo maintindihan ng ugali. But at the end of the day, you have to realize tayo yung Kristiyano. Amen. At walang ibang excuse para ayawan silang bahagian ng salita ng ating Panginoon. Amen. Pagkatapos mo, saka natin lang pwedeng hangarin pa as an extension yung kaligtasan ng iba pang tao. Ano yung punto? Kahit ako bilang pastor. Kung tatanungin ko kayo, would you believe yung puso ko na i-evangelize sila Nanay Vilma, sila Nanay Marlene, sila Ate Argy, sila Kuya Andy? Paniniwalaan niyo ba yung puso ko na gusto ko silang maligtas? Kung makikita niyo ako mismo, walang puso na turuan yung sarili kong anak. Hindi kayo maniniwala sa akin. You would say, Pastor, bago mo po sila turuan mo muna yung bahay mo. Pastor, bago mo sila hangarin mo muna maligtas yung anak mo. And I am going to give you the same burden. Kay Lori, kay Novi, kay Lola Joy, and hopefully si Nanay Vilma din. Bago ho tayo magturo sa mga bata, gusto kong makita na nagtuturo kayo sa loob ng sarili niyo. Mas mabigat yun sa aming mga lalaki. Kay Lolo, kay Charles at sa akin. And more than sa kanila, mga lalaki ang dapat maging leader sa loob ng ating mga pamilya. Narinig niyo na ba yung katotohanan na ang lahat ng lalaki dapat maging pastor? Hindi sa loob ng church ha, kasi iba yun. Pero tayo ang pastor sa loob ng sarili nating pamilya. Mabigat yun. Meaning, kung ano yung nakikita nyo ginagampanan ko sa loob ng ating iglesia, kampanan ng bawat isang lalaki sa loob ng kanilang tahanan. Now, tanongin natin yung ating mga sarili. Nakikita ba tayong nananalangin ng ating pamilya? Nag-aaral? Kinakausap ba natin sila? Tinuturuan ba natin sila? Yung pamamaraan ba ng pananalita ko, pamumuhay ko, pananamit ko, mga taong sinasamahan ko, am I pointing them to Christ?
Kapatid, hindi, sasabihin ko sa inyo, hindi grand gesture ang Kristyanismo. Hindi mo kailangan gumawa ng napakalaking bagay at napakagandang pagtuturo upang maimpluwensyahan natin ng kabanalan at maipakita natin yung daan ng kaligtasan sa ating pamilya. Yung tahimik na pananalangin, yung maayos na pamumuhay, yung maayos na salita at pakikisama, yung consistent na Christian living. Ito yung magtuturo sa kanila sa buhay na Kristo. Amen. Ulitin ko. Starting sa susunod nating Lord's Supper, seryosohin natin ang ating church covenant. Hindi sapat na hindi tayo nagkasala. Kung sabi sa Biblia, hindi sapat na wala kang kasalanan. Pag hindi mo ginawa yung mabuti, ikaw pa rin ay nagkasala. Amen. Kaya hindi po basta-basta ang pagpartake natin sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. So, dyan po muna natin tatapusin, sakto 11 a.m. Any insight, a question? Ano lang, paulit-ulit ko na narinig ngayon, umagay yung word na covenant. Yes. Sabi dito sa pinabasa ko, covenant is a sacred agreement between God and human. Katulad ng Davidic covenant, Abrahamic covenant, yung parang sabihin na natin simple lang, yung covenant ng Lord kay Noah na hindi niya na muling dudurugin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, let's all realize na yung church covenant natin is we are having a sacred agreement with the church and with God. So, yung covenant, may ano yan ng promises eh. Nangangako ka sa mga dapat mong gawin faithfully. Kaya sana magawaan natin na meron din tayong sacred agreement sa isang simpleng prinsipyong itinuturo ng Panginoon sa atin sa New Testament. Sinabi, let your nay be nay and your ye be ye. Pag sinabi mong oo, tuparin mo. Pag sinabi mong hindi, huwag mong gawin. So, sa kolokyal na salita, sa pangkalsadang salita, yung ating covenant, hindi to covenant ng drawing-drawingan lang. At kung alalahanin ninyo, a few minutes ago, binitiwan ng ating pastor yung salitang sincerity. Hindi lang yun yung seryoso, kundi yung sincerity mo is somewhat nakapaloob dun yung makatotohanan. Walang drawingan, walang bulaan. Yun lang po, pastor. Ako, Pastor, challenge to sa atin, bawat miyembro, bawat sinasabi nilang Kristiyano sila, na yung pagiging modelo natin sa mga anak natin, sa mga taong nasa paligid natin, kailangan ingatan talaga natin yung buhay natin, yung paglalakad natin bilang Kristiyano. Kasi kung hindi enough na hangarin mo lang yung kaligtasan nila or sharean mo sila, but yung testimony natin is very important. Hindi siya, kunwari, sa mga ate ko o kaya sa pamilya ko doon sa Pagray. Hindi enough na sharean ko lang sila na ito ang Panginoon, ito ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Pero hindi nila nakikita sa pamumuhay ko, sa kung paano ako magsalita, kung paano ako makisama sa kanila. Imbis na mapapalapit natin sila sa Panginoon, kabaliktaran pa yung mangyayari.
So, it's very important yung testimony natin. That's why, yung sa Susunod. susunod na linggo, mamumuhay Next Sunday na yan. buong Unahan ikat sa mo ako mundo. sa ikuturo. Hindi, parang ano kasi siya, pastor, talagang konektado siya. Konektado talaga So, yan. Dire-diretso. oo. So, very important lahat ng mga sinusumpaan sa Panginoon. Amen. Actually, totoo po. Ako din ako mahiya. Ito alam naman ko ng asawa ko. May hindi kami naging pagkakaunawaan ng hati niya. Takong din yun. Matatlong taon. Tatlo. Itinigil ko lang yung galit ko. Kasi alam naman ng asawa ko reasonable kung bakit ako nagagalit. Kung prinsipyo at prinsipyo lang, tama yung ipinaglalaban ko. Pero ang sabi ng asawa ko na gumising sa akin, paano ko pagagampanan ngayon yung responsibilidad ko sa pamilya niya na ibahagi yung salita ng Panginoon kung hindi ko kayang i-extend yung grasya at pangunawa sa mga unbeliever. Dahil doon, pag balik-balik rin man yung mundo, unbeliever yun. Hindi ko kayang hawakan yung buhay mo. Ang kaya kong gawin, ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. Yun yung truth doon. One way or the other. Kung hindi natin ingatan yung testimony natin bilang mga Kristiyano, sayang yung chance na magampanan natin yung sinusumpaan natin sa harap ng Kaya ngayon uma-attend sila. Natutuwa naman ako. Ano lang, out of the blue lang, sa susunod na Lord Chapel, pag-reciting ko ng Bible verse, dahil nung tinuruan sa amin. Lagot ka dyan. Tinuturuan daw siya, sabi niya. tinuturuan niya sa inyo na. So, siguro sa pagtatapos, huling ano na natin bago tayo manalangin. Kung maalala niyo nung present natin si Nanay Wilma, may tanong si Charles. Na kailangan natin siguro, tanong ba o statement? Kailangan natin siguraduhin na unawa natin ang bigat ng pagiging miyembro ng isang iglesia at pagiging isang Christian. ibabalik ko rin sa inyo yung sinabi ni Charles. Sa susunod na Lord Supper, nagdaman natin na mabigat yung responsibilidad natin at hindi tayo naglalaro sa loob ng ating iglesia. Eternidad ng mga bata at ng ating pamilya yung nakasalalay kapag hindi natin ginawa yung sinusumpaan natin sa harap ng ating Panginoon. Malinaw po? Ano lang, Pastor, yung sa may pamilya ko, yung mama at papa ko po kasi, sarado yung utak nila, hindi sila nakikinig sa akin. Sa tuwing pag may matapik ako sa pagiging Kristiyano, biglang, wala, sa mama ko, biglang siyang tawag dito, papanindigan niya yung paniniwala niya kaysa doon sa marinig yung sa side ko. Kaya nauwi sa pagtatalo. Pero ayun, minsan dadaanin ko sa biro, tapos titigil ko na lang yung pagtalo. Kumbaga, sa ibang way ko ginagawa, ano na lang ako, pagtapos sa akin magtalo, papatugtog ako malakas. Papaninig ko sa kanya yung mga... Mano pa lang kayo ng bakit? Imbis na may pagtalo, kasi hindi po hindi po kasi nag-ano pa kasi ako sa kanila, nag-obey kasi pa ako sa kanila, so dito. Under pa rin ako sa Gobyerno. Authority ng magulang. Pero hindi ko po pinuputol dun yung kumbaga kahit pa paano makakarinig pa rin sila ng tapos doon na lang po ako nagpo-focus sa kapatid ko, kaya Inday. Tapos yung may dalawa pa akong kapatid doon na may sariling mundo rin. Ganun din po yung ginagawa ko. Pero kahit pa paano po, ano ko gawin yung responsibility kahit sa maliliit na bagay. Pero hanggang ngayon po, nandun pa rin yung takot ko na baka hanggang huli, hindi pa rin silang naligtas. Nandun po yung may takot, may kaba. Pero wala naman po imposible sa Panginoon. Siguro ang tip ko kapatid, sa mga ganong kasi, talagang lahat ng tao, hanggat hindi sila nakakilala sa Panginoon, they will deny your
belief. They will deny your faith, they will deny your freedom, lalabanan ka nila. Pero kung namumuhay ka ng may kabanalan, hindi nila kayang i-deny yun. I-challenge. Hindi nila kayang i-challenge yun. Na ano nga po yung ano yung kahapon, Pastor, bago po ako pumunta dito sa church, yung about sa Valentine's. So, hindi na, sabi ko, hindi na ako celebrate ng Valentine's. Sabi niya, parang samantalang dati, gustong-gusto mo yan. Parang, inaano niya sa akin yung mga dati kong gawa. Pero, ayun nga po pinupoint ko yun na, dati yun ako, dati yun ako, pero ngayon binago ko. Yun yung hindi nila makita sa belief mo yun sa Panginoon. So, sino pa po inside? Lola Joy, Nobs, Nanay Vilma, may gusto po kayo i-share. Sige po. Ngayon, sana ganun din po yung ano natin, no? Yung puso natin. Makaramdam tayo ng takot para dun sa mga tao. Hindi na para sa atin eh. Wala na tayong takot sa kamatayan. Pero para doon sa mga tao, pamilya natin na hindi pa tayo sigurado kung saan sila. Iba yung lungkot na kapag nawalan ka, hindi mo alam kung saan pupunta yung tao niyo. Yes. Pati yung sinabi niyo kagabi, Pastor, yung questionin tayo ng Panginoon kung ano yung ginawa mo para sa tao. Yan sabi ko kahapon sa mga pastor. Bago ko tanungin ng church anong ginawa, ng Panginoon, anong ginawa mo sa church na pinagkatiwala ko sa niniwala ko muna nang itatanong anong ginawa ko sa pamilya ko. More than anybody else. Yung pamilya natin, yung una natin, Alam church, ito yung painful. Tulad ng pagdadaanan namin ni Lola Joy ngayon. Ang hirap. Hindi mo alam yung mahal mo kung ligtas o hindi. kasi nung nawala yung lola ko, hindi ganun ka sakit. Hindi. Alam namin na ligtas yung lola ko. Pero yung lolo ko, hindi namin alam. Yung isa ko. Oo, doon kami. Nagpe-pray namin, sinasama namin talaga siya habang nananalain kami. Dami nakakabit na kung ano. Kaya lang hindi pa rin namin alam. We're umaasa pa rin kami na kinahabagan sa nawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Lola Joy, dati kahit sa isip, hindi ka na makapagsalita. Painful talaga, nakakatakot. Sana ganun po yung puso natin katulad ng kay Charles. Sige po. Bago pa may umiyak. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Bagamat Panginoon, may pinagdaraanan ng ilang sa aming mga kapatid Panginoon, nagbibigay kaming puri sa inyo sa araw na ito. Hindi po para kahit kanino ang araw na ito, kundi para sa inyo lang. Bigyan kami ng focus Panginoon at tamang puso na humarap sa inyo. Tawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa aming mga napag-aralan. Tama niyo po ang heart namin, lalong-lalo na sa sarili namin mga tahanan. Lamang ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So po, 5